Hello, in this video, I'm going to share with you how you will answer your Schreiben test sa Goethe German A1 exam, wherein I'm going to share with you strategies and hacks kung paano nyo sasagutan ang part 1 and part 2. And also, I will demo on how you will answer it correctly at magkaroon kayo ng high grade sa inyong Schreiben test, wherein alam ko na isa to sa pinakamahirap na part na in German A1 exam. So make sure to stick around and I will demonstrate to you how you will answer it correctly. So let's start now. So nandito na tayo sa ating sample test natin. So assume lang natin na tuloy-tuloy yung 45 minutes natin kasi sa actual na exams nyo is tuloy-tuloy yung listen and schreiben, magkasama yan into 45 minutes. So pagtapos nyo right after na listen exam, you have to go directly to your schreiben. Okay? So for example, ito yung task na punta sa inyo, no? So like I've said again, punta kayo doon, mag-skimming ulit tayo ng mga keywords, okay? So we assume natin na this is going to be your ito yung mga questionnaire na napunta sa'yo. Okay, so ang una-una mong gagawin is again, skimming the keywords. Punta ka direkta doon sa form. Ano yung mga hanapin mo doon sa text na napunta sa'yo. Okay, bago mo sagutan, okay, magpunta ka muna kaagad doon sa mga task. For example, this one. This is going to be your form. Okay, mag-fill out tayo ng form sa tile 1. So, sagutin mo, ito is number 1, 2, 3, 4, and 5. Ngayon, ang gagawin mo, anuhin mo na siya, parang itatak mo na sa isip mo kung ano yung mga dapat mong hanapin doon sa text para hindi ka magpabalik-balik. Okay, it's time-consuming kapag ano ba yung hinahanap ko sa form? Ay, pupunta ako sa text. Ay, ano ba yung hinahanap ko sa form? Pupunta ako sa text. So nga, Postleitzahl, Alter, Beruf, Seit wann sind Sie krank? And then, was fehlt Ihnen? Yan yung hanapin natin sa text. So, let's go now. So, Ihr Freund Vladimir, 30 Jahre alt. Nandito ba yun? Alt. Yes. Kommt aus St. Petersburg in Russland und er lebt seit einem Monat in Hamburg. Okay. Er hat eine neue Stelle bei TUI als Reiseleiter. Seit gestern hat er 39 Grad Fieber. Heute geht er zum Arzt. Okay? So ngayon, helfen Sie Ihrem Freund und schreiben Sie die 5 fehlenden Informationen in das Formular und am Ende schreiben Sie Ihre Lösung bitte und Antwortbogen. Lahat na magiging sagot nyo, wag dito sa questionnaire. Doon ka sa Antwortbogen. Okay? So, ngayon, where is that? This one, no? And this. Okay. So, saan siya nakatira? Von Ort. Saan siya nakatira ngayon? So, sinabi dito. So, nakatira na siya sa einen Monat Hamburg. So, susulat niya dito is, where is that? Lalagay niya dito, Hamburg. Okay. Hamburg. By the way, sabi ko sa inyo, sa Antwortbogen kayo magsasagot, hindi sa questionnaire. Alter, nakalagay naman dyan ito, 30 Jahre alt. 30 Jahre alt. Okay? Ang beruf niya sinabi din dito. So, er hat eine neue Stelle bei TUI als Reiseleiter. Okay, kapag hindi nyo siya kagad sagutan doon, okay, Stelle is also Beruf, okay, Reiseleiter. Pasensya na, gumagamit lang ako ng mouse sa pagsulat. So, seit wann sind Sie krank? Okay, seit gestern. Okay, sulat natin, seit gestern oder gestern. Okay. Malalaman naman nila yan kasi may datong dito. Oh, okay. So, kahapon pa ng 15 ng June siya nagkaroon ng sakit. So, alam na nila yon. So, was fehlt Ihnen is meron siyang eto 39 grad fever. Okay. 39 grad. Ang hirap magsulat ng naka-mouse. Grad fever.
Okay? So, ganyan. Tapos na. Then, i-ano nyo lang siya, i-recheck nyo lang. Ito lang mga numbers. So, for example, Von Ot, tama ba? Okay, Hamburg, correct. Tapos, alter niya is Dreißig correct. Reiseleiter, Beruf, tama ba siya? Reiseleiter. Then, wann sie krank? Seit wann sie krank? Gestern, tama. And then, ano yung nararamdaman daw niya? Meron siyang fever. So, correct ka na, tapos ganun yan sa tile 1. Ganun lang siyang kadali, guys. Okay, so yun lang yung tile 1. So, ngayon, pasok na tayo sa tile 2, which is ito yung medyo mahirap at time-consuming para sa iba. Okay, so don't worry, bibigyan ko lang kayo ng mga tips. Okay, so for example, ito yung napunta sa'yo. Yeah. So, iba-iba yung tema niyan. Merong minsan na informasyonen sa hotel or sa Geburtstag-Einladen or sa for in the helpen, mga ganyan, mga mag-iimbita ka or Geburtstag party, mein computer is kaputt, mein handy is kaputt, yung mga ganyan-ganyan tema, no? So, bibigyan ko kayo ng mga sample templates, no? Make sure na i-download nyo siya sa description nang sa ganun ma-practice nyo siya. Okay? For example, ito na tile 2 na tayo, nag-start na tayo. Continue pa rin yan 45 minutes, no? Okay, isipin mo ganito, no? Lahat ng magiging susulat mo sa letter mo will be depend doon sa situation na ibibigay sa'yo. Pag pinasabi nila na informal lang gawin mo, hindi nila yung sasabihin na informal. You have to think kung informal ba yung pinapasulat sa'yo or formal. Okay, so first tip is you have to know if email ba yung pinapasulat sa'yo or letter. Next is you have to know if formal ba or informal. Okay, so ganun yung maging, kasi from there malalaman mo kung ano yung pang-address mo sa kanila. Kasi pag formal, of course, gagamit ka ng sehr geehrte Damen und Herren, diba? Pagka naman informal, liebe Anna o liebe Freunde, no? Tapos mit herzlichen Grüßen, tapos isa naman Grüße, ganun lang. So, liebe Grüße, so magkaiba sila. Kasi once na mamali ka ng pagkakaintindi, is mahihirapan or possible na masiro ka kasi from the beginning, hindi mo naintindihan, diba? So pag sinabi sa inyo, write an email to the girl, to your friend, Anna. So, tas ang ginawa mo, letter type. So, magkaiba na yun. Zero ka na kasi hindi mo sinunod at hindi mo naintindihan yung situation. Okay, so ganun lang. So, let's try this one. Ihr neuer Kollegen Herr Jens lädt Sie am Dienstag um 15 Uhr zu seiner Geburtstag feiern im Büro ein. Schreiben Sie Herr Jens eine E-Mail. So, sinabi nila, email ang gawin mo. Huwag mo ipilit na letter lang yung napag-aralan mo. Email. Okay? So, ngayon gagawa tayo ng email. Okay? Pero isipin mo muna yung task. Okay? Warum schreiben Sie sie? Bakit ka daw sumulat? Sagen Sie später kommen. Sasabihin mo dapat sa letter mo is mahuli ka or malilate ka ng dating. No? Fragen Sie helfen. Okay? So, ibig sabihin yan, ang anuhin mo, ilalagay mo, include mo dun sa email mo kung tutulong ka ba, kung mag-offer ka ng tulong sa kanya. Kasi nga, inimbitahan ka ng kollegan mo na pumunta sa kanyang birthday. Okay? So, schreiben Sie zu jedem Punkt 1 bis 2 Sätze auf den Bogen circa 30 Wörter. So, huwag mo ipilit na 15 lang yung gusto mong, okay? 15 lang yung isusulat mo na words. Hindi ka makakakuha ng magandang score dyan. Okay, so, more than 30, mas maganda. Perfect. Okay? And nakuha mo lahat ng task. Okay? So, susulit ko ngayon kung ano yung magiging sample natin. Okay? Okay guys, so instead of me doing these stuffs doon sa pagsulat, meron dito sa guide ng Goethe na sagot na. And they also include yung proper pointing system kung paano ka makaka-perfect dito. And
to be honest, madali lang naman talaga siyang i-perfect. Pero meron talaga mga pointing system sila na very strict kaya dapat kong i-address sa inyo lahat to. Okay, so hindi ako gagawa ng sarili kong letter. Kumbaga susundan ko kung ano yung nasa sample exam kasi may demo sila kung papaano nila ginagawa yung pointing system. Kasi nung nagtuturo ako, ang sabi ng students ko, maganda naman at na-address niya lahat ng tanong doon bakit hindi niya na perfect ang Schreiben. Wherein ngayon, nabibigay na si Goethe ng proper pointing system. Before kasi wala. So ngayon, i-address ko sa inyo. Okay, this is the, ito yung sample 5. So, Bispel number 1, 10 points ang makukuha mo kapag ganito ang magiging sagot mo. Jeder Herr Jensch, vielen Dank für Ihre Einladung. Leider komme ich später. Am Donnerstag um 14 Uhr muss ich zum Arzt gehen. Um 15:30 Uhr kann ich zu Ihrer Geburtstagsfeier im Büro kommen. Kann ich Ihnen helfen? Ich kann einen Kuchen mitbringen. Herzliche Grüße, Susan Richmond. Okay? So, ito maganda and kompleto na address lahat. Ang gusto kasi ni Goethe is yung hindi mo tinitipid yung words and mukha lang robot yung reply mo. If you really want to have a perfect exam or a perfect score, kailangan i-address mo na parang may susulat ka talaga ng normal, no? Sa 10 points na sinabi dito is kumpleto and meron pa siya mga additional na mga, kumbagang tawag ko sa mga students ko na yung pabulaklak na words, sentences, okay? So, ich kann einen Kuchen mitbringen. So, imbis na fragin mo helfen na kann ich Ihnen helfen, tapos hindi mo na sinamahan ng ich kann einen Kuchen mitbringen, parang robot ka na lang, parang gusto mo lang sagutin yung 3 words, 3 task. So, hindi yun ang gusto ni Goethe. Ang gusto niya, bigyan mo siya ng magandang flow and transition ng konting 1 or 2 sentences kada task. Okay? So, katulad nito, nagpasalamat siya, di ba? Tapos, später kommen is ito nga, sinabi niya na meron pa siyang, meron siyang termin sa arts. Okay? So, yun yung gusto ni Goethe, yung medyo mahaba at maganda ang transition na yung letter. So, tingnan natin yung Bispel number 2, wherein 7 points nang ibibigay ni Goethe pag ganito yung naging sagot mo. Sehr geehrter Herr Jensch, ich danke für Ihre freundliche Einladung. Entschuldigung, aber am Dienstag Nachmittag muss ich fahren zum Werk, so komme ich ein bisschen später. Ano yung points? Bakit naging 7 lang? Kasi hindi siya nagtanong ng Fragen Sie helfen. Hindi siya nagtanong. Sinabi lang niya na nagpasalamat siya, thank you, and malilate ako ng dating. Imagine niyo 3 points kaagad na nawala sa kanya kasi hindi niya sinagot yung number 3 task. Okay? So, at saka nga pala, number 1 tip or another tip also, huwag niyong kalimutan to. Eto, yung point. Ito. Okay? Huwag niyong kalimutan yan. Please. Kasi may point yan. And, dito, normally, is, makikita niyo, ito yung hidden secret yan, no? Nung gumagawa ng letter yung asawa ko, German, laging nag-start siya sa small letter. Okay? Papapansin nyo lahat ng Bispel. 1, yung 2, 3, and 4. Lahat ng Bispel nila, capital yung first, nila, ito capital. Capital. Which is hindi yun ang correct. Okay? Ang correct is, ito, small letter. Okay? Secret yan. So, tandaan nyo mabuti yan. Okay? Huwag nyo ika-capital letter yan. Naku, very gem yan. Kasi marami akong nakikita na mali yung ganyan. So, kinokorek ko yan. So, yan. Okay? So, 7 points lang kasi hindi niya sinagot yung last task. So, make sure lahat dito nasagot nyo itong 3 na to. 1, 2, and 3. Okay? So, let's go naman kung ganito yung sinulat mo and 5 points lang ang mapupunta sa'yo. Bispel number 3. So, Lisa Herr Jensch. So, mali na. Lisa Herr Jensch. Minus points ka na dyan. Tapos ito pa. Ich kenn, du hast Geburtstag
am Dienstag um 15 Uhr. So, kann ich. So, mali na naman. So, huwag kayong ganyan magano, please. Huwag kayong magganyan mag-construct, okay? Alam ko, Pilipino, and nag-aral ka ng course. So, alam ko na marunong ka na mag-construct ng sentence, okay? Bills do, tinan mo yung mga barok-barok ba, no? Ich kann Gemüse, Salate machen. Und zur Supermarkt gehen. Um 11 Uhr gehe ich im Supermarkt, bitte ruf mir an. So, parang hindi siya relate dun sa task, diba? Balikan mo naman tong number, swabe-swabe. Lahat sinagot, sunod-sunod, bakit ka nagsulat, nagpapasalamat ka, bakit ka din sasabihin mo sa kanya na late ka. Kasi dapat synchronize yun eh. Okay? So, ito yung pinaka-perfect. So, ito naman 3.5 kapag gusto mo i-address. Okay? So, lieber Jens. So, mali na yan kasi ang kolegin mo minsan, ang gagamit ka niyan is like a semi-formal. So, lalagyan mo siya ng Herr, katulad dito, Herr. Okay? Lieber Herr, kapag lalaki yung kolegin o susulatan mo ng formal form, Liebe Frau naman kapag sa babae. Okay? Danke für Büro eingeladen. Wow. Ich gern kommen. Jetzt, ich habe keine Zeit. Später kommen, erst bringe mein Kind mit. Dann gehe ich. Kann ich mitbringen? Buti binigyan pa siya ng 3 points dito. Alam mo yung mga pointing system yan. Nagdaan ki siya, which is 1 point siguro. Ganyan. Habe keine Zeit. No? Später kommen, erst bringe mein Kind. Kahit barok, binigyan pa rin, naawa pa rin sila ng 3.5. Eto, viele Grüße, siguro Pinoy-time. At saka ito, kann ich mitbringen der Helfer. Kahit barok-barok, naawa pa rin. Pero ang aim natin dito is you have to deliver ito, yung Beispiel number 1. Okay? So, make sure ganito yung magiging start mo. So, ano yung mga points na dapat mong tandaan? Ipasok mo lahat tong task na to sa loob. You have to make sure na naintindihan mo. Okay? Naintindihan mo ano yung susulat sa'yo, email ba or letter, no? Kasi sa email dyan, meron niya ab and an. Pag ab, from, yung an, kung kanino pupunta yung letter mo. So, ako na dati email, nag-invento lang ako ng email address para doon sa susulatan ko. Okay? So, meron naman ako sample, nga sa inyo bibigay, you can download that. Okay? And pag-isipan nyo siya, ay pag-aralan nyo siya mabuti. And number 1, email or mail, formal or informal. Then, yung address no? Yung address nyo, kung paano nyo i-address yung susulatan nyo. And then the point dito, yung comma, wag nyo kakalimutan yung comma after ng Liebe, Herr, Jens, okay? And then small letter dito, 4 points, 4 tips. And then dapat tama yung pag-a-address nyo dito sa dito. Pag informal dito, informal dito. Pag formal dito, formal dito. Okay? Tandaan nyo yan. And must be 2 to 3 sentences na extra. Yung pampabulaklak lang. Okay? Na pampaganda. Hindi lang yung sinagot niya, barum. Hindi ka lang nagdangke. Okay? Gumamit ka ng ibang mga words pa, isang sentence ba? Ganyan. No? So, lagyan mo siya. Lagi ko sinasabi sa mga students ko, pampadami din ng 30 words. Yung ich warte Ihre Antwort. Okay? Vielen Dank. Tapos ganun. Herzliche Grüße, bla bla bla. Okay, so yun yung sa schreiben natin, tile. And actually yun lang. Wala masyadong dapat na sobrang galing mo. Wala. Intindihin mo lang mabuti and dapat marunong ka talaga ng sentence structure. Kumpara mo naman sa mga Beispiel 2, Beispiel 3, Beispiel 4. Sobrang barok nila, di ba? So balikan mo to, no? I'm going to put also the link kung ano yung ginamit ko na to. Libre naman siya sa Goite, no? Sagutan nyo siya ulit. And then, yun, para mas ma-examine nyo. Okay? And magbibigay pa ako ng maraming tips doon sa
last video ng series na to. Okay? So there you have it. So tapos na yung Schreiben mo. Alam ko na hindi mo nang kailangan kabahan dyan sa Schreiben na yan dahil ibinigay ko na sa iyo lahat ng dapat mong gawin. Okay? So kailangan din of course orasan mo pa rin yung yung sarili mo pag nag-assessment ka or nagpa-practice ka. Okay? Nasa ganun, ma-maintain mo yung momentum or hindi ka lumagpas doon. And make sure, by the way, you have to transfer your letter doon sa questionnaire talaga, okay? So, huwag ka magpapasa ng iyong papel na hindi nakasulat lahat doon sa questionnaire. And always make sure, pagkatapos na yung listen mo and Schreiben mo, you have to check kapag marami ka pang time. Okay nang sa ganun, kung hindi ka masyadong confident to sa sagot mo, okay, ma-edit mo pa siya. And then you always have to look to the timer kung ano pa yung remaining time para nang sa ganun, ma-manage mo siya na hindi ka kabahan, okay? And don't be a passive learner. Apply mo kaagad yan. Sample exams, mag-practice kayo na mag-practice. And yeah, sabayan mo yan. Ano na yan, yung mga strategies na binibigay ko sa'yo, okay? Pero sabi ko nga sa'yo, kung mataas naman yung Schreiben mo, mataas yung listen mo, mataas yung hearing mo, kung sa expression, kakabahan ka, ma-mental block ka, patay tayo dyan. That's why, gumawa din ako ng video sa'yo wherein tuturuan kita kung paano ka magiging confident sa pagsagot sa iyong expression test. Okay, so make sure i-check mo yung next video para sa inyong strategy sa expression, ano yung mga dapat mong tandaan kapag ikaw ay sasagot na sa speaking test mo sa iyong German A1 exam. So make sure to check that out too. Ciao!